President Trump announced he is launching a new presidential commission on religious liberty and an executive order that will target anti-Christian bias. Attorney General Pam Bondi will lead a new task force on stopping all forms of anti-Christian targeting and discrimination within the federal government. Also, it will prosecute anti-Christian violence and vandalism. During his appearance at the annual National Prayer Breakfast, President Trump announced that he will reestablish a White House faith office led by his longtime spiritual advisor, televangelist Paula White. The president started his day urging America to trust in God. Faith in God has always been the ultimate source of the strength that beats in the hearts of our nation. We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger. President Trump making a declaration of faith during the 73rd National Prayer Breakfast at the U.S. Capitol. He urged Republican and Democrat congressional members to unite in their focus on faith, hope, and love for God and country. The president reminding the lawmakers about leaders of the past who helped to guide America spiritually, to be seen as a beacon of light. Leaders like George Washington, John Winthrop, and Billy Graham. What do you think makes people think it's a cult? Well, we have a leader, and if you're not in this church, allegedly, you're going to hell. Okay, so you guys believe you're the only church? Like, that's not, like, something I've just read online. Yep, the only one. If you're not in INC, you're pretty much, like, done. When she said that, I could tell she still was low-key a devoted follower. And also, I want to mention two things. She's not the only one trying to escape. There's so many people in the subreddit trying to leave this place. I don't know why. Just kidding. I kind of know why. I would be trying to leave, too. But another thing, I don't know if you guys remember that little camera I took with the origin camera and stuck it into the wall. We're going to go and grab it soon, and I think you guys are going to find the footage really questionable. Well, is there any way you could bring us? Like, I know this is a big stretch, you know. You try to stay private, and we're going to respect the privacy. We're going to blur your face, blur your name for you and everything. Is there any way you could get us to talk to one of the ministers? Dito mga kababayan, merong mga religion po na pwede pong mag-asawa kahit ilan. Meron pa nga pong religion sa Amerika na merong 85 na asawa, 85 wives. Ano-ano ba ang mga religion na ito mga kababayan? Hindi ko nababanggitin kasi mamaya masaktan po natin yung mga kaanib dito. Pero sa Iglesia ni Cristo, bawal po ang maraming asawa. Isa lang po ang dapat asawa mo dito. Dapat kinasal ka po. Bawal ang hindi kinasal. Wala pong mga ritual po dito mga kababayan. Walang mga ganyan. Wala ding mga nag-aasawa ng mga bata. Kasi yung ibang religion po, kahit 10-year-old, inaasawa po nila. Dito po sa Iglesia ni Cristo, wala po kayong makikitang ganyan. Ayan, no? Ang tawag doon ay polygamy. 1 man, 6 wives, and 29 children. Polygamy story. He has 85 wives. Entering America's only polygamist town. Sa Iglesia ni Cristo po, mga kababayan, wala po kayong makikitang mga ganyang mga pangyayari. Kahit isa po. Bawal po mag-asawa ang miyembro ng Iglesia ni Cristo na sobra sa isa. Isa lang po talaga at kailangan kinasal po ito. O nasaan ang uri ng kulto na yan? May ganyan ba? Yung mga kulto po, nangingidnap ng mga tao para yung gusto nilang dumami yung kanilang miyembro, kinikidnap nila at talagang bine-brainwash po sila. May mga religion din na talagang hinihinalang mga kulto kasi pagka miyembro na sila ay inilalayo po sila sa mga pamilya nila. Yun po yung aral nila eh. Pagka miyembro ka na, hindi ka na pwedeng makipag-contact sa family mo. Parang ang turo sa kanila, itinatakwil yung mga relatives sila at mga magulang nila para lang makapag-focus doon sa kanilang ginagawa na pagsamba doon sa simbahan nila. Maraming ganyan mga kababayan. At sa pag-aabuloy po, pwersahan po sila. At talagang yung 10% na sinasabi sa kanilang mga pag-aabuloy ay pwersahan. Dito po sa Iglesia ni Cristo wala pong ganyan. At marami pang ibang mga klase ng mga kulto na sinasabi nyo.
Pero sa Iglesia ni Cristo, wala po kayong makikitaan na ganyang mga pangyayari. So ngayon mga kababayan, ipapakita ko po itong ginawa po ng vlogger. You know it's bad when the person that goes to this church has all her friends thinking it is a cult as well. I found that a bit strange, and if you look on Reddit as well, people literally call this the IN cult, not even by its actual name. Now right here, I went for a big swing. I already knew the answer was gonna be no, but I just wanted to, ask something out of the water anyway. Okay. Do you guys do sacrificial rituals? I know it's kind of far-fetched. I mean, not that I know of. Okay, so it's not that extreme. And of course, I think this question put her off a bit because she was like, not that I know of, which is not a good answer for a question where I'm asking if they sacrifice people. What kind of happens if someone's caught, like, breaking the rules? Is there, like, some huge thing that happens? Is there, like, some way they kick them out? They get stoned to death. Are you serious? No, I'm just kidding. Okay. That was like... Ayan mga kababayan, kung sakali daw merong inalis doon sa pagka-Iglesia ni Cristo, they stone to death daw. Ibig sabihin, babatuhin daw. Halimbawa ako po natanggal, babatuhin daw ako ng bato. Isipin mo mga kababayan, itong babae na ito, hindi tunay na Iglesia ni Cristo. Walang ganyan na nangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo. Talagang isang demonyo itong dalawang ito. Isipin mo mga kababayan, hindi nila nirespeto itong ating pagka-Iglesia ni Cristo. Napakabastos talaga ng mga taong ito na nilapastangan ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Walang ganyan. Baka yung tunay na mga kulto, binabato sila. Ikinamamatay ng mga nawawala sa kanilang reliyon. Binabato sila ng binabato hanggang sa sila'y mamatay. Sinabi nito, what happened to you when you dismiss in the Iglesia ni Cristo? Is there any, sabi niya, may mga spiritual, sacrificial? Tapos tinanong, naku po mga kababayan, talagang nakakaiyak itong ginawa ng taong ito. Tuloy po natin. So what kind of happens nowadays? Like if you do something wrong, You just get forcibly removed from the church. Forcibly removed? What does forcibly removed mean? What? You'd have to be in it to know. Okay. Is there anything weird Dave made you done? It's just something that's kind of personal, so I'm not really open about it. Fair. Ayan, dito mga kababayan, pagka nakagawa ka kasi ng kasalanan na labag sa mga utos po mga kababayan, lalong-lalo na yung mga basher po ng Iglesia ni Cristo na hindi po nakakaintindi, talagang ititiwalag po kayo na lumabag kayo sa mga kautosan na ipaliwanag ko po ito 100 times. Bakit natatanggal ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Dahil mga pasaway po ito, gumagawa ng kasalanan. Sabi ko nga sa inyo, ang pagpasok po sa Iglesia ni Cristo hindi madali, mahirap po. Para kang pumapasok po sa butas ng karayom. Parang yung kalabaw, ipapasok sa butas ng karayom. Ganun po ka hirap. Hindi basta-basta pumasok ka na ng kapilya, gaya ng ibang reliyon, miyembro ka na, irarash ka pa. Diba? Irarash ka pa ng iba para lang masabi na miyembro ka dito. Susubukin ka talaga kung isa kang mananampalataya o talagang sinasampalatayanan mo yung turo ng Iglesia ni Cristo. Lahat ng mga doktrina ituturo sa'yo. Pag lumaban ka sa pamamahala, ititiwalag ka, lumabag ka sa mga alituntunin na tinuturo po ng mga doktrina. Bawal ang pang-aapid, bawal ang maglalasing, bawal ang magnakaw, bawal ang gumawa ng pagkabahabahagi sa mga kapatid. Inaaway mo ang mga kapatid. Nanggulo ka sa loob ng kapilya. Nagbandal ka ng kapilya na paulit-ulit. Yung mga ganyan ba ng mga pangyayari, basta labag po sa utos ng banal na kasulatan, hindi mo ginagalang yung mga kapatid. Sinisiraan mo ang mga kapatid. Gumagawa ka ng mga kwento na hindi totoo. Sinisiraan mo ang pamamahala. Napakarami po.
Inasawa mo yung binhi na wala pa sa edad. Hindi ka kinasal. Wala ka sa hustong gulang na nag-asawa. Naglasing ka, drug addict ka, mga ganyan. Ititiwalag ka talaga kung ito'y napatunayan na talagang nagkasala ka. Dito po, walang kapakapatid sa dugo. Yung kamag-anak nga po ng pamamahala noong 2015 lumaban sa pamamahala nagkaroon ng pagkabahabahagi, gumawa ng mga kalokohan, gumawa ng kaguluhan. Di ba nagkaroon ng gulo noon sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil sa ginawa ng isang kapatid na malapit na kamag-anak nila ng pamamahala. Tignan nyo, itiniwalag. Isipin nyo mga kababayan, malapit na ito sa close relative po ng pamamahala ito. Sa iba, baka pagtakpan nila ito. Gustong agawin ang pamamahala na ibinigay kay Ka Eduardo Manalo tignan nyo. What do you think makes people think it's a cult? Well, we have a leader, and if you're not in this church, allegedly, you're going to hell. Okay, so you guys believe you're the only church? Like, that's not like something I've just read online. Yep, the only one. If you're not in the INC, you're pretty much like done. When she said that, I could tell she still was low-key a devoted follower. And also, I want to mention two things. She's not the only one trying to escape. There's so many people in the subreddit trying to leave this place. I don't know why. Just kidding. I kind of know why. I would be trying to leave too. But another thing, I don't know if you guys remember that little camera I took with the charging camera and stuck it into the wall. We're going to go and grab it soon. And I think you guys are going to find the footage really questionable. Is there any way you could bring us? Like, I know this is a big stretch, you know. You try to stay private, and we're going to respect the privacy. We're going to blur your face, blur your name for you and everything. Is there any way you could get us to talk to one of the ministers? Anyway. Wala pong miyembro ng Iglesia ni Cristo na makikipagsabwatan sa taong ito na loko-loko. Napupulaan ng iyong pananampalataya. Walang miyembro na ganyan, mga kababayan. Walang kumbaga, parang Judas, walang ganyan na tunay na kapatid. Wala pong ganyan na, is there anyone I can talk to? Sabi ng babae, yes. Sabi niya, I know someone. You can go there, sabi niya. Tignan niyo mga kapatid, talagang scripted itong ginawa ng taong ito na talagang papasamain ang Iglesia ni Cristo na pumasok po siya na nirespeto ng mga kapatid. Binigyan po siya ng panahon. Tinanggap po siya na may pagrespeto. Pero itong taong ito, bawat makita niya ay mali. Bawat makita niya ay talagang ginagawa niya ng kwento para lang magmukhang masama sa mga makakapanood ng video niya, mga kapatid at mga kababayan. Kaya sa amin pong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, masakit po sa amin ito. Sa mga hindi po nakakaintindi, talagang natutuwa sila na mayroon silang napapanood na binabastos ang aming pananampalataya. Kinukutya ang aming pamamahala, ang aming leader mula kay Ka Felix Y. Manalo na sinasabi nila the self-proclaimed prophet daw na isang mensahero ng Diyos. Sa aming mga Iglesia ni Cristo, lubos po kaming sumasampalataya na si Ka Felix po talaga ang the last messenger. Bahala na po kayo kung ayaw nyo po. Ayaw nyo pong maniwala sa mga hulang yan, pero sa amin na mga tunay na sumasampalataya, tignan nyo po mga kababayan. Pag pinag-uusapan po ang ibang reliyon, sabihin po natin sa Batista, wala silang masabi. Saksi ni Jehovah, wala silang masabi. Katoliko, wala silang masabi. Born again, wala silang masabi. Dating daan, wala silang masabi. Pag Iglesia ni Cristo, ay mga kulto yan. Tinatag lang ni Felix Manalo yan sa Pilipinas. Na paano itatatag ni Cristo ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas unang siglo pa lang patay na si Cristo. Mga sinasabi ng mga kumakalaban po na naiinggit po sa Iglesia ni Cristo. Tignan nyo mga kababayan at mga kapatid. So,
Ang Iglesia ni Cristo, pag nalaman, marami silang sinasabi. Kaya, natutupad lamang yung mga hula na kukutsain kayo at uusigin kayo dahil sa aking pangalan. Yan po ang sabi ni Cristo sa mga talata ng Biblia. Na dahil ikaw ay Iglesia ni Cristo, ay uusigin ka dahil sa aking pangalan. O nakikita nyo naman ngayon. Kahit sa ibang bansa hindi nakakaligtas sa pang-uusig ang buong Iglesia ni Cristo. Isang demonyo pumasok po sa kapilya at nagkalat ng kung ano-anong kwento na bumase lang ito sa Reddit, sa Google, na yung mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo doon, ay yun yung kanyang pinanigan. Pakinggan po natin itong sinabi pa, ituloy-tuloy pa natin. That was the final nail in the coffin. I was about to hit a huge devious lick here. I was going to be able to meet one of the ministers, one of those guys in the suits, and actually talk to them and try and get to know them, hopefully, and that would put us one step closer to actually getting in touch with the leader. Now, even though we got the minister's number, we had an issue. Bro was ignoring me like a 5'2" absolute bat. I'm talking, it took weeks to get a hold of this guy after so many calls and texts. He actually just thinks he's the president. But as of yesterday, we finally got something from him. He said he wanted to invite us to another church meeting, and he sent me coordinates for it. Who the sends coordinates when they want to meet up with you? Send me a goddamn address. Homie thinks we're playing Minecraft together. But I looked the coordinates up on Google Maps, and it's like in a neighborhood. So I'm like confused. But it gets worse because this is in Garland, Texas, which is pretty sus because Garland, Texas isn't known to be the most luxurious place in the world. And he said after we meted up with him for the church event, he would eventually go and take us back to his house for a little dinner meal. And even though I generally don't like going to strangers' houses, unless it's I'm just kidding, let's not put that in. But obviously, I couldn't refuse this. This was our chance to actually befriend. O, yan mga kababayan, nakita po natin. Hindi ko na po tatapusin at tatalakayin po natin yung video ni Trump. Ano ba itong respect for religion? Pakinggan po natin. At Chris Nasahay, ikaw yung unang mapaparusahan dito. Protecting Americans' religious freedom. The previous administration engaged in an egregious pattern of targeting peaceful Christians while ignoring violent anti-Christian offenses. President Trump will not tolerate this abuse of government and is taking action to ensure that any unlawful and improper anti-Christian conduct, policies, or practices are identified, terminated, and rectified. The United States Constitution enshrines the fundamental right to religious liberty in First Amendment. The Biden Department of Justice brought felony charges and obtained multi-year prison sentence against nearly 24 pro-life Christians for praying and peacefully demonstrating outside abortion facilities. The Biden Department of Justice ignored hundreds of attacks on Catholic churches, charities, and pro-life centers. Nung mga previous administration daw mga kababayan, nung panahon ni Biden, yung mga pag-atake sa mga religion ay parang ignoring lang. Wala pong ginagawang mga aksyon. Pero kay Trump, talagang sinasabi niya dito, terminated and rectified. Grabe In 2023, a Federal Bureau of Investigation memo asserted that traditional Catholics were domestic terrorism threats and suggested infiltrating Catholic churches as threat mitigation. Isipin niyo mga kababayan. The Biden Department of Education sought to repeal The Biden Administration of Education sought to repeal religious liberty protections for faith-based organizations on college campuses. Grabe So, nakita niyo mga kababayan, pagka kay Trump,
itong kanyang administration, hindi na makakalusot yung mga ganitong kawalang pagrespeto sa mga reliyon. Pinapasok nila, binabastos sila, sinusunog yung mga simbahan dahil sa kanilang pananampalataya. Maraming mga racist na nangyayari, minamalit nila yung mga reliyon. So dito kay Trump, merong karampatang parusa. Sabi niya nga, terminated and rectified. Protecting Americans' religious freedom. Ibig sabihin, may kalayaan ka na kahit anong reliyon mo, okay lang. Sa Batista, born again, Protestante, kung ano pang mga reliyon mo dyan, Hinduism, Muslim, may kalayaan kang gawin ang iyong kung ano man ang mga sinasamba mo. Iglesia ni Cristo, isa na dyan. Kaya itong ginawa ni Sahay, nako, yari ka. Sahay, you will be the first one to face this law about Donald Trump, about respect the religion. Yung nakarang administration pala, baliwala sa mga ginagawa ng mga bumabastos sa religion eh. Tignan nyo kay Biden, tignan nyo po kay Trump. Mahal niya po ang mga reliyon. Dito sa Pilipinas, binabastos na yung mga reliyon eh. O tignan nyo sa Amerika, kaya si Trump, talagang maraming nagmamahal ng mga Amerikano. Kahit hindi Americans, mahal na mahal niya. Nire-respeto niya mga reliyon. Diba? Nakita niyo naman, no? Marami daw sinunog ng mga simbahan nung panahon ni Biden. Pero baliwala. Pero dito talagang binibigyan niya ng halaga itong pagsamba ng kung ano-ano mga reliyon. Nire-respeto niya. Kaya, nabasa ko na po mga kababayan, sana po sa mga naninira po sa Iglesia ni Cristo, talagang hindi na po bagong bagay po yan. Dahil noon pa man ay matitindi na po ang mga pag-uusig. Nung panahon pa ng mga unang siglo, ang mga kapatid na umuwi galing pagsamba ay inaambush, pinapatay po sila. Sinusugod sila sa mga bahay nila, sinusunog. Sinusunog din yung mga kapilya noon. Pero ang ginawa ng Panginoong Diyos, hindi sila pinabayaan. Hanggang ngayon, marami pong mga umuusig sa Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo ngayon na malapit na po ang eleksyon. Mga kapatid at mga kababayan, pinagkakaisahan po ng pamamahala ang mga kandidato na tumatakbo sa eleksyon. Lalong-lalo ngayon yung mga senador, mayor, gobernador. Diba? Makikita nyo, pagka nagkaisa na naman ang Iglesia ni Cristo, galit na naman sila. Diba? Marami na namang mga lalabas sa mga video na paninira. Tignan nyo, malamang binayaran po itong vlogger na ito. Mga mahal kong mga kababayan, nilapastangan po talaga ang buong Iglesia ni Cristo. Lahat po ng mga kapatid sa buong mundo, basta Iglesia ni Cristo, nasasaktan po sa ginawa ng taong ito. Sikat na po itong taong ito. Sikat na sikat sa mga kalokohan. Ito ba yung vlogger na tatangkilikin natin? Itong vlogger na ito, Indian, half American daw. Ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ay tinutulungan at nililingap yung mga mahihirap sa India. Mga mahal kong mga kababayan, ipakita natin. Baka sabihin nyo, ako'y gumagawa lang ng kwento. Chris Sahay, you watch this video. Your country, fellow men in India, is taking care of about the Iglesia ni Cristo. They giving the food. They giving the thing that they need. You watch this. Panoorin nyo po ito mga kababayan. Ang Iglesia ni Cristo
ay nagsagawa po ng lingap sa mamamayan. Lingap po sa mga taong bayan doon sa India, na kung saan itong si Chris Nasahay ay kanyang mga kababayan. Tignan nyo po mga kababayan. With roughly 1/6 of the Earth's population, India is the second most populous country after China. The 228 million of its more than 1.4 billion is the biggest proportion to the Earth's growth. Because of its fast growth, the country faces serious problems as scarcity of food. As the INC for Humanity continues to extend its helping hand to the needy in the different parts of the world, 6 venues stand as the sites for this all-wide aid. There are 5 sites in Andhra Pradesh state, the cities of Tenali, Kakinada, Vijayanagaram and Visakhapatnam, as well as the town of Rasu. In the other site in Telangana state, the city of Hyderabad. ఇదే మొదటిసారి చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నుంచి ఈ విధమైనటువంటి పేదలకు చేసేటువంటి సహాయాన్ని బట్టి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం. మేము చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కి చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. భారతదేశంలో క్రీస్తు చేస్తున్న వారి సహాయాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా అనేక మంది చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. Naiiyak ako mga kababayan. Tignan nyo po. Maraming kapatid na mga Indiano doon sa India na kababayan ni Chris Nasahay na nililinga po ng ating pamamahala dahil ang India ay isa rin sa mga pinakamahihirap na bansa na kontinente. Hindi lang po isa yan, palagi po yan. O tignan nyo, kung masama ang Iglesia ni Cristo, ang mga India na mga mahihirap, mga Indiano, hindi lilingapin ng pamamahala yan. Kababayan po yan ni Chris Nasahay. Ikaw ba, Chris Nasahay, natulungan mo ba yung mga kababayan mo? O tignan mo, yung niyuyurakan mo, yung binabastos mo, nililingap ang mga kababayan mo na naghihirap na walang makain. Tapos paparatangan mo na kung ano-anong mga kwento na kulto, na mamatay tao, gumagawa ng mga sacrificial. Nagbase ka lang sa sa Reddit sa Google yung mga may inggit sa Iglesia ni Cristo Tignan mo yung kababayan mo, Chris Nasahay. Meron kang mga kababayan na kapatid. Yung hindi mga kapatid na Iglesia ni Cristo na mga Indian, nilingap ng pamamahala. Tignan mo itong taong ito. Chris Nasahay. Hindi lang kasi ako marunong mag-English ng dire-diretso mga kababayan. Pag marunong lang talaga ako, kakain po ito ng mga kung ipapaintindi ko talaga sa kanya mga kababayan Pero sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga yumurak po, lahat ng mga lumapastangan po sa namamahala sa buong Iglesia ni Cristo, marami na pong napahamak. Yung direktor sa TV, nag-joke lang na umulan ng dugo nung rally nung 2015. Kinabukasan, inatake. Yung presidente noon sa Pilipinas na ginipit ang Iglesia ni Cristo, nag-crash yung kanyang sinasakyang eroplano. Yung isang leader ng isang reliyon, nilapastangan din ng pamamahala. Tignan nyo, inatake sa puso. At marami pang iba na mga lumalapastangan, yung mga TV personality na hinamo ng Iglesia ni Cristo, napariwara, kinasuhan. O tignan nyo mga kababayan,
Marami pa sila Epifanio Labrador. Ngayon, nagtatago na talagang nakikita nyo po yung mga buhay nila ngayon dahil pinaparusahan sila ng Diyos. Yan po ang magiging susumpain po kayo ng Panginoong Diyos sa langit. Ang Diyos po ng Iglesia ni Cristo ay buhay na hindi gaya nyo, na wala kayong makita kundi Iglesia ni Cristo, mga kasiraan na hindi naman totoo. Kaya mahal na mga kababayan, manalig po tayo. Yung mga ganitong bagay, hindi na bago ito. Pero tao lamang po tayo na nasasaktan. Isipin nyo, 3.45 million ang kanyang followers na pinahiya ang Iglesia ni Cristo na wala namang katotohanan yung kanyang mga binibintang. Nilagyan niya po ng mga sign ng mga diablo sa loob ng TV screen, sa loob ng kapilya. Talagang pinasok niya ito at naglagay ng mga camera na hindi napansin ng mga bantay. Siyempre, maayos kang tinanggap doon, irespeto ka, pinaupo ka doon. Na nung nandun ka na, gumawa ka na ng kwento. Kaya mga kababayan at mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Nandito po tayo para salagin lahat ng salagin po lahat yung kanilang mga pangbabatikos na walang katotohanan. Tayong mga kapatid na Iglesia ni Cristo ay talagang sagrado po ang ating kapilya. Hindi po nating hahayaan na lapastanganin ng kahit sino. Talagang malapit na po talaga ang paghuhukom. Malapit na po talaga ang end of the world. Na yung si Satanas ay nagmamadali na para guluhin at kunin yung mga mahihina na sumasampalataya na Iglesia ni Cristo. Nasa Biblia po yan, mga kababayan. Ang diablo ay nagmamadali para guluhin at pahinain yung mga mahihinang nilalang na kulang sa pananampalataya. Kaya mga kababayan at mga kapatid, salamat po sa inyo. Kayo na pong bahala. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines na laging nandito. I-comment nyo po kung saan po kayo. Mga kapatid, alam ko po, napapanood nyo po ito sa lahat ng mga lokal sa buong mundo. Magkaisa po tayo na ipanalangin po natin itong taong ito. Na sana ito yung paraan na matawag po siya sa tunay na pananampalataya. Diyos na po ang bahala sa kanya, mga kababayan. Diyos na po ang paparusa sa taong ito. Alam po natin na talagang maraming sumisira sa ating pananampalataya, pero hindi yan yung makakatibag po sa atin. Hindi po yan ang makakasira sa ating tunay na pagka-Iglesia ni Cristo. Salamat pa ng marami.